Naharang ng mga otoridad sa Maynila ang 19 na container van na puno ng mga misdeclared at ipinusulit na isda. Tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel na mananagot ang nasa likod nito. Yan ang agenda report ni Sue Jean Kim. Tone-toneladang smuggled na isda ang nasabat ng Bureau of Customs sa port area ng Maynila. 19 na container na nagkakahalagang mahigit 200 milyong piso ang naipasok mula China. Iba't ibang frozen processed food tulad ng taro balls at cuttlefish flavored balls ang idineklara sa shipping documents. Pero sa inspeksyon ng BOC, puro makarel at galunggong ang laman. Isang garapalang paglabag sa importation regulations. Talagang mga fish products talaga siya, and it's not within the purview of the Food and Drug Administration. Pinag-uusapan natin dito is yung paglabag doon sa normal process natin. Binabypass po yung proseso ng atin ng gobyerno, at pag ganito po kasi ang nangyayari, isang tantamount also to problema sa ekonomiya ng bansa. Dahil walang kaukulang permit, hindi matiyak ng gobyerno ang kaligtasan ng mga smuggled fish na ito. Tandaan nyo, dumating po yan nang hindi dumaan sa tamang proseso, hindi nakapag-secure ng mga permits. We are not sure kung safe yung mga isda na ito. Dagdag pa ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, sasamantalahin pa ng mga smuggler ang ganitong operasyon. Kung nakalusot ito, then pupunta sa merkado, malamang yung smugglers hindi na nila ibababa yung presyo Dahil they will try to make maximum profits for their risk di ba? So walang pakinabang to sa lahat. Wala mang naluging buwis sa gobyerno dahil zero ang import duty ng mga isda mula China, malinaw na smuggling ang ginawang misdeclaration ng mga importer. 2 sa container vans ay consigned sa Stradava Household Products, habang ang natitirang 17 naman ay nakapangalan sa Fendi Consumer Goods Trading, mga kumpanyang parehong may address sa Binondo, Manila. Ayon kay Secretary Tiu Laurel, patuloy na pinaiiral ng administrasyon ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at nagbabala siya sa mga negosyanteng sangkot sa smuggling. Talagang hahabulin namin ng Bureau of Customs at ng FDA itong mga perpetrators na to, at we'll bring them to justice. Samantala, inaasahan ng DA na bababa ang presyo ng isda pagsapit ng kalagitnaan o katapusan ng Marso kasabay ng pagpasok ng fishing season. Para sa agenda, Sue Jean Kim, Billionaire News Channel.